Zoldyck versus Royal Guards, ang dalawa sa pinakamalakas na pamilyang ipinakilala ng istorya. Ang Zoldicks ay mga assassins na pumapaslang bilang kabuhayan at ang mga Royal Guards naman ay mga Chimera Ants na pumapatay para pagharian ng sangkatauhan. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung sino nga ba ang mananalo sa pagitan ng Zoldicks at ng mga Royal Guards kung sakaling maglaban sila hanggang kamatayan. Kasama syempre sa labang ito sila P2, Shia Poof at Mintotayo P. Haharapin nila ang mga assassins na sila Silva, Zeno, Maha, ang mga mas batang Zoldicks na sila Illumi, Miloki, Killua, Aloka at Kaloto. Pagpapalagayin natin na inupahan ng dating chairman ng Hunter Association na si Isaac Netero ang mga Zoldicks para atakihin ang mga Royal Guards. Dahil dito, maglalaban ng dalawang grupo. Ang Zoldyck at ang mga Royal Guards ay pawang malalakas. Pareho din silang may kakayahan sa pakikipaglaban at lahat din sila ay eksperto sa paggamit ng Nen. Kaya kung sakaling maghaharap ang Zoldicks at ang mga Royal Guards, tiyak na magiging dikit ang laban. Ganun pa man, naniniwala ako na isang grupo lamang ang matitira sa bandang huli. At ito ay walang iba kundi ang lahi ng mga Zoldicks. Maaaring nagulat kayo kung paano ko nasabing ang mga assassins ang mananalo sa laban kontra sa mga Royal Guards. Sapagkat nakita natin sa kwento ang kapasidad ng mga gwardya ni Meruem. Alam natin na naubos nila ang hukbong sandatahan ng isang bansa. Natalo ang mga batikang hunters ng Chimera Ant Extermination Team at pinahirapan ng mga pangunahing karakter ng istorya. Maiintindihan ko kung hindi iisa ang resultang nasa isipan natin. Pero katulad ng dati, marami akong rason kung bakit ko nasabing mananalo ang pamilyang Zoldyck kontra sa mga Royal Guards. May 6 na dahilan kung bakit ko nasabing mananaig ang mga assassins at matatalo nila ang mga Royal Guards. Iisa-isahin ko ang mga dahilang ito at uumpisahan ko sa unang rason. Ito ay ang pagtanggap ni Zeno sa trabahong ipinagkatiwala sa kanya ni Netero. Kung medyo nakalimutan nyo na, sinabi sa kwento na inupahan ng dating chairman ng Hunter Association ang matandang Zoldyck na si Zeno para ilayo ang mga Royal Guards mula sa hari nilang si Meruem. Sa madaling salita, ang pagtanggap ni Zeno ng misyong ito ay kapareho na rin ang pagtanggap niya sa layuning kalabanin ng isa kanila P2, Poof, UP o ang kahit na sinong Chimera Ant na hahadlang sa pagtutuos nila Netero at Meruem. Ang mga Zoldicks ay hindi tumatanggap ng isang misyong hindi nila kaya. Ito ang dahilan kaya palagi nilang natatapos ng maayos ang kanilang mga trabaho. Ito ang rason kaya sikat sila sa buong mundo. At ito ang dahilan kaya kinatatakutan sila ng kahit na sino. Ibig sabihin, tinanggap ni Zeno ang misyon dahil batid ng assassin na kaya niya ang mga Royal Guards. Sa kabila ito ng kaalaman nila sa panganib ng mga Chimera Ants at kahit paalam na ni Netero na pagdating sa lakas ng aura, wala siyang laban sa mga Royal Guards. Bagay na maaaring sinabi niya kay Zeno. Ang pangalawang rason kung bakit ko nasabing kayang talunin ng Zoldicks ang mga Royal Guards ay dahil sa paghingi ng tulong ni Netero kay Zeno. Kung ating maaalala, matapos sabihin ni Colt na mapapatay ng mga Royal Guards si Netero bago siya makalapit kay Meruem, unang naisip ng chairman ng Hunter Association na humingi ng tulong sa isang Zoldyck. Ang desisyong ito ay dulot ng pakikipagkaibigan niya kay Zeno at ng kaalaman niya sa lakas ng pamilya ng mga assassins. Ipinakita sa kwento noon na si Netero ay nakasama sa ekspedisyon ng isa ring Zoldyck na nagngangalang Zig. Ang paglalakbay na ito ay naganap sa Dark Continent, ang lugar kung saan makikita ang mga nilalang na mas malakas pa sa mga Royal Guards. Maaaring sa misyon na ito, nasaksihan ni Netero ang kapasidad ng isang Zoldyck na tumalo ng mga nilalang na higit ng kapangyarihan kaysa sa Chimera Ants. Kaya matapos ang maraming taon, humingi ulit siya ng tulong sa isa ring Zoldyck na si Zeno para kalabanin ng mga Royal Guards. Pwede siyang humanap ng iba pang hunters na akma sa misyon at pwede rin siyang magsama ng isa sa mga Zodiacs. Pero sa dami-dami niyang maaaring pagpilian, isang assassin ang kanyang inasahan. Nagpapakita na alam ni Netero na kaya ng isang Zoldyck ang mga Royal Guards. Ang pangatlong dahilan kung bakit ko nasabing kaya ng Zoldyck sa mga Royal Guards ay makikita noong hinayaan ni Zeno ang kanyang apo na si Killua na harapin ang mga Royal Guards. Kung ating babalikan, matapos gamitin ni Zeno ang kanyang Nen ability para ihatid si Meruem at si Netero patungo sa lugar na paglalabanan ng dalawa, nagkita ang maglolo na si Zeno at Killua sa palapag kung nasaan si Neferpitu. Imbes na pigilan o samahan ng kanyang apo, umalis si Zeno at iniwan si Killua para harapin ang mga Royal Guards na nooy nasa kastilyo. Isa itong ebidensya na tiwala si Zeno sa kakayahan ni Killua na alam niyang lumakas na ang batang Zoldyck
at sigurado sa Zeno na kaya ng kanyang apo ang mga Royal Guards, sapagkat kung hindi ito patunay na may lakas ang isang Zoldyck para harapin ang mga Royal Guards, siguradong pipigilan ni Zeno si Killua sa pananatili sa kastilyo. Bilang ang bata ang nakatakdang magmana ng kanilang negosyo, kaya lubhan nilang pinoprotektahan ito. Maaaring ang desisyon din ni Zeno na hayaan si Killua na kalabanan ng mga Royal Guards ay nabuo matapos makita ng matandang Zoldyck na malaki ang pinagbago ni Killua at matapos niyang mapagtanto na naalis na ng bata ang karayom na inilagay ni Illumi sa loob ng ulo nito. Ang pang-apat na ebidensya na kaya ng mga Zoldyck sa mga Royal Guards ay makikita sa pagkalaban ni Killua sa tatlong maharlikang gwardya ng Hari ng mga Langgam. Nasaksihan natin sa Chimera Ant Arc ang pagharap ni Killua kasama ni Gon kay Pitou. Nagawa ng batang Zoldyck na mapagtanto agad ang sitwasyon. Makita ang intensyon ng Royal Guard sa sugatang si Komugi na nakasalampak sa sahig at makagawa ng mabisang plano para sumunod si Pitou sa kagustuhan nila ni Gon. Maliban dito, kinalaban din ni Killua ang Royal Guard na si Youpi. Sa tulong ng kanyang Godspeed, nagtagumpay ang batang Zoldyck na makapagbitaw ng sunod-sunod na pag-atake sa Royal Guard. Sa katunayan, halos katumbas ng pag-atake na bitawan niya sa Royal Guard ang nagawa nila Shoot at Knuckle, kahit na ang dalawang batikang hunters ang nakadestino para harapin si Youpi. Higit pa dito, kahit din sinusubukan siyang gantihan ng Royal Guard, hindi nito nagawa makapagpatama kahit isang beses kay Killua. Siya lamang ang tanging hunter na humarap kay Youpi pero hindi nito napinsala. Nagpapakita ng lakas ng Nen ability at ng walang katulad na kakayahan ni Killua sa pakikipaglaban. Matapos ito, tinapatan din ni Killua ang Royal Guard na si Poof. Ang tusong Chimera Ant na ito ay may kapangyarihang tinatawag na Beelzebub. Ito ang abilidad na tumutulong sa Royal Guard na hati-hatiin ang kanyang sarili, makalikha ng maraming clone at buuhin muli ang kanyang katawan para paghilumin ang kanyang mga sugat. Subalit, may isang kahinaan ng Beelzebub. Ito ang apoy o napakainit na temperatura. Ang kahinaang ito ang rason kaya walang laban si Poof kay Killua, sapagkat dahil sa abilidad ng batang gayahin ng katangian ng kuryente, nagagawa nitong sunugin at wasakin ng tuluyan ng mga cells na bumubuo sa Beelzebub ni Poof. Nagdudulot para matakot ang Royal Guard, tumakas at iwan ang batang Zoldyck. Si Killua ang tanging hunter na humarap sa tatlong Royal Guards pero hindi man lamang nakatamo ng kahit na anong pinsala. Nagpapatunay ito ng kakayahan ng isang Zoldyck na kalabanan ng mga Royal Guard. Tandaan, hindi si Killua ang pinakamalakas sa kanyang pamilya. Mas mapaminsala ang Nen ability ng kanyang ama na si Silva, mas malakas sigurado ang kanyang lolo na si Maha, at mas matalino sa kanya si Illumi. Kung nagkataon na isa sa mga ito ang humarap sa mga Royal Guards, siguradong mas mapapakita ng mga Zoldicks ang galing nila sa larangan ng pamamaslang. Ang panglimang dahilan kung bakit ko nasabing kayang talunin ng Zoldyck sa mga Royal Guards ay dahil sa kapangyarihang tinataglay ni Alloka, ang batang Zoldyck na nakikihati ng katawan kay Nanika, isang nilalang na tinatawag bilang mga Ai. Kung ating maaalala, ang mga Ai ay isa sa mapanganib na lahing nabubuhay lamang sa Dark Continent. Dahil sa panganib ng mga ito, napabilang ang Ai sa 5 banta na kinatatakutan ng ligtas na mundo. Maayos na naipakita sa atin ng kwento ang kapangyarihang tinatagli ni Alloka at Nanika, lalo na kapag ginagamit nila ito bilang pagsunod sa utos ng kuya nilang si Killua. Ayon sa istorya, ang kapangyarihan ni Nanika at Alloka na tumupad ng kahilingan ay walang limitasyon at maaaring walang hanggan. Kaya, ang pagpaslang ng isang target para sa mga Zoldicks ay madali lamang sa kanila sa oras na humiling sila kay Alloka at Nanika. Kasama sa mga pwede nilang paslangin sa isang iglap ay ang kahit na sino sa tatlong Royal Guards. Kayang-kaya ito gawin ni Alloka at Nanika. Bilang ang mga Ai ay kinukonsidera ng mundo bilang mas makapangyarihan kumpara sa mga Chimera Ants. Ang pang-anim na rason kaya ako naniniwalang kayang talunin ng mga Zoldicks ang Royal Guards ay dahil sa tinataglay na Nen abilities ng mga assassins. Kung ating iisa-isahin ang abilidad ng bawat miyembro ng Zoldicks, mapapansin natin na ang lahat ng kanilang pangunahing Nen ability ay may kakayahang naglalayo na pumaslang. Halimbawa dito ang mga bolang gawa sa purong Nen na meron si Silva na kayang makalikha ng mga mapangwasak na pagsabog, ang Dragon Dive ni Zeno na kayang butasin ang katawan ng mga matatamaan, at ang mga karayom ni Illumi na nagagawang paslangin at manipulihin ang kanyang mga target. Napakalaki ng pagkakaiba nito sa mga Nen abilities ng hunters na sumugod sa kastilyo ni Meruem, katulad ng Hakuwari ni Knuckle na magamit lamang ng lubusan pagkalipas ng matagal na paghihintay o kapag nakapagbitaw na ng maraming pagsuntok si Knuckle sa kanyang kalaban. Ang Hotel Reflection ni Shoot
na makakapagkulong lamang ng isang nilalang kung nanakaw na ng target ang karamihan sa bahagi ng katawan nila. At ang Deep Purple ni Morel na magagamit lamang ng maayos kung hawak pa rin ng hunter ang kanyang giant pipe. Hindi ko sinasabing walang kwenta ang mga nanabilities na ito, pero sa palagay ko, ang mga kakayahang nabanggit ko ay nababagay lamang sa misyong ipinagkatiwala ni Netero sa kanyang mga kasama. Ito ang layuning ilayo, ikulong o libangin ng mga Royal Guards habang kinakalaban niya si Meruem. Sa tingin ko, mas malaki ang tsansa ng mga hunters na manalo kung may kakayahan silang ginagamit talaga para tapusin ang kalaban. Bilang ang mga Royal Guards ay may mga abilities din na umiikot sa pagmamanipula, pagpinsala o pagpaslang. Tingnan nyo na lamang ang nangyari noong tinapatan nito ng ating mga bida ng abilities na nagagamit rin sa pakikipagpatayan. Halimbawa dyan ang Godspeed ni Killua na pumulba sa claw ni Puff at ang Jajan Kinrak ni Gon na pumaslang naman kay Pitu. Ang pangpitong rason kung bakit ko nasabing mananalo ang mga Zoldycks kontra sa Royal Guards ay dahil pagdating sa palakasan ng puwersa, mas nakalala mga Zoldycks. Hindi mahirap paniwalaan na kaya ng magkakapatid na Killua, Miluki at Kaloto ang tusong Royal Guard na si Puff, sapagkat ipinakita na sa kwento ang pagpulbos ni Killua sa claw ng Royal Guard. Sinabi na rin sa kwento na marunong gumamit si Miluki ng mga maliliit na bomba, kakayahan pwedeng gamitin para wasakin ng mga maliliit na bahagi ng katawan ni Puff. At nabanggit na rin sa kwento na nagtataglay si Kaloto ng abilidad na mahanap ang kinaroroonan ng isang tao, kakayahang maaaring asahan para matonton nila ang totoong katawan ng kalaban nilang Royal Guard. Bukod sa kanila, hindi rin malayong mangyari na manalo sila Illumi at Maha kontra sa napakalakas na Royal Guard na si Yuppie. Si Illumi ang isa sa matalinong karakter ng istorya, mapamaraan siya, mapanlinlang at maabilidad. Kaya ang pagharap kay Yuppie na madaling lokohin, hindi marunong kumontrol ng sariling emosyon at hindi kabisado ang sarili niyang kakayahan ay hindi problema kay Illumi, lalo na kung kasama niya si Maha. Sigurado ako na kung nagawa ng matandang Zoldyck na tapatan noon ng pinakamalakas na user na si Netero, magagawa niya ring makipagsabayan sa isang Royal Guard na gumagamit ng pisikal na lakas, lalo pat si Maha ay isang batikang enhancer. Higit pa sa kanila, hindi imposible na mananalo si Silva at Zeno kapag pinagtulungan nila ang maabilidad na Royal Guard na si Pitu. Si Pitu ang pinakabalansing Royal Guard, nabiyayaan siya ng parehong talino at lakas. Dahil dito, bagay siyang makaharap ni Silva, ang pinakabalanse ring Zoldyck, ang pinuno ng pamilya na hindi pa pinapahina ng katandaan o nililimitahan ng kabataan. Naniniwala akong kaya ni Silva si Pitu habang sinusuportahan siya ng kanyang ama, sapagkat kung nakita nating nabigla noon si Zeno sa ora ni Pitu, huwag nating kakalimutan na mas una pa ring nasopresa ang Royal Guard sa abilidad ng assassin, mga pagkakataong pwedeng gamitin ni Silva at Zeno para tapusin si Pitu. Ang mga Royal Guards ay merong nag-uumapaw na kakayahan sa Nen mula pagkasilang, pero ang mga Zoldycks ay hinubog na din para maging ganito pagkapanganak pa lamang. Ang mga Royal Guards ay merong nakakapangilabot na orang sobrang iniiwasan, pero ang mga Zoldycks ay nagtataglay din ng nakakapanindig balahibong mga ora na lubang kinakatakutan. Ang mga Royal Guards ay napasahan ng nakakabilib na galing sa pakikipaglaban, pero ang mga Zoldycks ay napamanahan din ng walang katulad ng kasanayan sa pakikipaglaban dahil sa tradisyon ng kanilang buong angkan. Ang mga Royal Guards ay kabilang sa pinakamalakas na kontrabidang na ipakilala sa istorya. Walang duda dito. Pero lahat sila ay nasawi kasama ng hari nilang si Meruem dahil hindi nila naiintindihan ang potensyal ng lahi ng mga tao sa pag-usbong at pag-unlad. Kasama sa mga taong ito ay ang mga Zoldycks na naungusan ng kahit na anong katangian ng isang normal na individual. Kung magtutuos ang dalawang grupo, maaaring maging dikit ang duelo, pero mananaig pa rin sa bandang huli ang pamilya na mga mamamaslang.